Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Regine at ngayong araw, may ibabahagi akong super tipid at super sustansyang sekreto para sa mga nag-aalaga ng hayop. Ito ang Madre de Agua. Mukha lang simpleng palumpong pero grabe, parang superfood to ng mga alagang hayop. Ang Madre de Agua, kilala rin bilang Trichantera gigantea, isang natural na sustansya at abot kayang pagkain para sa mga alagang hayop. Ang Madre de Agua ay fodder plant na may malalapad na dahon at mabilis tumubo. Karaniwang lumalaki ng 5 metro ang taas, ngunit maaaring umabot ng 12 hanggang 15 metro. Mula pa ito sa Latin America pero sikat na ngayon sa mga organic at small-scale farms dito sa Pilipinas. Madalas itong ipapakain sa mga alagang kambing at kalabaw, pampalaki ng katawan at pampadami ng gatas. Sa baboy, pinapainom ng pinapakulo ang dahon o hinahalong sariwa sa feeds. Sa kuneho, alternatibo sa damo at plated feeds. Sa itik at manok naman, pinupunggos ang dahon, pinapatuyo ng bahagya, saka hinahalo sa regular na pagkain. Pwede din itong hinahalong sariwa sa feeds. May mataas itong protein content kaya mainam ito sa growth at reproduction ng mga hayop. Bukod doon, may taglay din itong antioxidants at calcium na malaga sa buto at kalusugan ng mga hayop. Gusto mo rin magtanim? Kumuha ka lang ng cutting, itanim sa lupa at sa loob ng ilang linggo, pwede na uli anihin. Kada 2 hanggang 3 linggo, pwede mong putulin at ipakain sa mga alaga. At ang maganda, walang gasto sa feeds, natural at walang halong kimikal. Mas maraming ani, mas tipid sa farm expenses. Kaya kung gusto mong tipirin ng gasto sa feeds, gawing mas healthy ang mga alaga mo at tumulong na rin sa kalikasan, subukan mo na ang Madre de Agua. Bakit nga ba mahalaga ang saribuhay o biodiversity dito sa Pilipinas? Ang saribuhay o biodiversity sa Pilipinas ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng buhay tulad ng mga halaman, hayop at mikrobyo, pati na rin ang kanilang ugnayan sa ekosistema. Mahalaga ito dahil nagsisilbing balanse sa kalikasan at nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng polinasyon, regulasyon ng klima, at paglilinis ng hangin at tubig. Ang Pilipinas na may higit sa 52,000 uri ng buhay ay isa sa mga pinaka-biodiverse na bansa kung saan kalahati ng mga ito ay endemic o pagtatagpuan lamang dito. Gayunpaman, marami sa mga species na ito ay nanganganib dahil sa pagkasira ng kalikasan. Ang pagkawala ng saribuhay ay nadudulot ng panganib sa ekosistema at sa mga taong umaasa dito para sa kabuhayan. Malaki rin ang kontribusyon ng saribuhay sa ekonomiya, lalo na sa ecotourism, kaya't ang konserbasyon ng saribuhay ay isang mahalagang issue sa Pilipinas. Ang bansa ay may mga ekosistema tulad ng tropikal na kagubatan, coral reefs at mangrove